Chapter 29 verse 10 hanggang 21. Ang sabi ito, "Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord, God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and glory and the victory and the majesty. For all that is in heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand is to make great and give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding. O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own. I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people which are present here to offer willingly unto thee. O Lord, God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee, and give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for which I have made provision. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the king. And they sacrificed sacrifices unto the Lord, and offered burnt offerings unto the Lord on the morrow after that day, even 1,000 bullocks, 1,000 rams, and 1,000 lambs, and their drink offerings and sacrifices in abundance for all Israel. Upo po tayo. Tayo nagdasal na po kanina. Ngayon po, ito yung Thanksgiving of David after all, no? Yung the final Thanksgiving of David. O yung huling pagpapasalamat ni David na malakasan sa Panginoon. Kasi mapasalamat to si David. Si David, kilala po ba natin si David? Si Haring David? Si Haring David po ay isang hari na talagang mahal na mahal niya yung Panginoon. Hinahabol-habol niya kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Okay? Ng Diyos. Pero, bago po siya naging hari, siya po yung pinakabunso. At hindi siya yung inaasahan na magiging hari. Bakit? Kasi hindi naman ganun katangkaran si David. Okay, tapos, sunog pa yung kanyang balat. May kita niyo, Roddy. Pero po siya ay ang pinili ng Panginoon. Mapapansin niyo po yung Panginoon po, hindi siya tumitingin kung ano yung physical nating anyo. Yung panlabas nating anyo. Ano yung pinapakita natin sa tao. Kundi tinitingnan niya yung sa loobin ng mga tao. Ano ba talaga yung Diyos para sa tao? Yun ang pinipili talaga ng Diyos na kagamit-gamit talaga. Kung gusto niya na, ito yung gagamitin niya sa mga gawain niya. Katulad si Pablo. Si Pablo po ay, di ba ano ba si Pablo dati? Mamamatay tao. Di ba? Mamamatay siya ng Kristiyano. Pero maya't maya, siya po ay gamit na gamit ng Panginoon. Hindi nga siya magaling magsalita eh. Pero siya po ay maaalahanin sa mga kapwa nating Kristiyano. Pansinin niyo yung mga sulat niya, yun po yung karamihan ng mga sulat doon sa New Testament. Ganon din si David, hindi siya perpekto. Nung siya na po ay nakakilala na sa Panginoon, hari na siya po ay bumagsak. Dahil hindi niya po tinitingnan o hindi siya naging maingat sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Habang siya po ay nananampalataya sa Panginoon, naging kampante siya masyado sa kanyang sarili. Kaya siya po ay bumagsak. At sa pagbagsak niya,
Kaya ako tagpapaalala sa inyo na itigil nyo na yung mga bagay na ito. Pag may sinabi ko na sa inyo, privately, iba sa inyo, nasabihan ko na within the church na, itigil nyo na yun. Para hindi na tayo mapalo. Kasi si David, grabe yung pagpapalo sa kanya. Okay? Isipin mo si David, napakatindi ng pananampalataya niya sa Panginoon, pero yung pagpapalo sa kanya, napakatindi rin. Okay? Huwag natin antayin yan. So, pagkatapos nun, siya naman po ay dire-diretso sa Panginoon ulit. Hindi na siya sumablay. At yun talaga yung mga tunay na nanampalataya. Pag nadapa, hindi tayo magiging perfecto. Pero pag nadapa tayo, bumabawi tayo lagi sa Panginoon kasi mahal natin siya. Umaasa na tayo lagi sa kanyang lakas. At dito po, 3 points lang po dito, no? Dito. Yung unang-una po, dito is may recognition and the request. Kalimutan ko unang-unang point ko, ba't kasi hindi ko, ginagamit yung, Pero yung unang-unang point sa verse 10 to 11, mamaya bibigyan natin yung point. Sa verse 10 sabi, wherefore David blessed the Lord. Diba? Blessed. He's worshiping the Lord. Okay? Wherefore David blessed the Lord before all the congregation. Papansin niyo po, sa pangalan po ng Panginoon, ay Panginoon po mismo, ay binigyan niya po ng pagpupugay. Okay? Pagpupugay. So, he's worshiping God sa unang-una pa lang. Sabi niya, gusto ko pong ibigyan po ng pagpupugay yung Panginoon. Kasi pag sinabi mo, God bless you, di ba parang ikaw po ay bigyan ng napakagandang pagpapala. Pero ito hindi. Yung bless po dito, yung paggalang sa Panginoon eh. The respect to God. Okay? Respects to God. Sabi niya, yung worship niya, he respects God. First point yung respect. Sabi niya, yung showing respect niya, he blesses God. Diba? Sabi niya, pinupuri niya yung Panginoon. So tayo ba nagpupuri tayo lagi sa Panginoon? Kasi kadalasan bilang isang tao, mayabang tayo. Gusto natin tayo yung mapansin. Pansinin niyo, no? Sino yung magaling? Ako. Siyempre ako. Pero bilang isang Kristiyano, tanggalin natin yan. Pansin natin si David dito, galing sa tuktok, bumagsak siya, sa tuktok na naman siya nito. Dire-diretso yung panalo niya sa mga gera. Pero yung respeto niya sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, diba sa 1 Corinthians 10:31, lahat ay bigyan ng glory yung Panginoon. Ito man tayo kumain, uminom ng tubig, o kahit ano man natin gawin. Para sa Panginoon yan. Para maipagmayabang natin yung Panginoon. Para mabigyan natin ng pagpupuri yung Panginoon. Yun ang ginawa. Paano ginawa ni David? Saan? Sa harap po ng congregation. Tingnan niyo yung 1 Chronicles chapter 29 verse 10. Tingnan niyo yung Bibles niyo. And David said, blessed be thou, Lord, God of Israel, our Father, forever and ever. Inulit yan naman. Pagpupuri sa iyo, aking Panginoong Diyos ng Israel, ng aming Ama, magpasawalang hanggan. Yun ang nasa puso ni David. Hindi po ito yung salita lamang. Dapat tayo, pag tayo nagre-respeto sa tao, tayo nagpupuri sa Panginoon, dapat mula sa puso. Hindi yung salita lamang, kasi ang daming ganyan, uy, pinupuri ko yung Panginoon, pero makita mo yung action nila, wala. Ang dami reklamo pagkatapos mag-worship service. Ay, tunay ka ba talaga nag-worship? Eh, puro reklamo ka pagkatapos dito. Diba? Parang wala ka pa sa salamat sa Diyos. Tapos sa verse 11, huwag natin masyadong pabahin. Thine, O Lord, is greatness and the power and the glory and victory and majesty. So, sinasabi dito, sa pagpupuri niya sa Panginoon, okay, yung respeto niya, sabi niya, hindi niya nire-respect, hindi niya pinagmamalaki sa sarili niya, sabi niya, sa'yo, sa verse 11, O Panginoon, ay yung, ano yung greatness sa Tagalog? Kagitingan, kadakilaan, yun eh. Pag sinabi mong dakila, ay talagang napakagaling mo. Kasi medyo, pag sinabi mong dakila ngayon, hindi ito masyadong kilala. Okay? Sino ba yung mga dakila, yung mga heroes natin? Diba, dakila si Andres Bonifacio, si Rizal, kasi grabe yung mga pinagagawa nila, diba? Dinadakila sila eh. Hanggang ngayon, sino ba yung hindi nakakilala kay Andres Bonifacio dito? Sino nakakilala kay Rizal? Wala. Oh, ikaw lang. Sino si Jose Rizal? Siya yung national hero natin. Saan pinatay si Jose Rizal? Sa Luneta. Diba? Tinadakila natin siya dahil sa kanyang sulat.
Nagsimula po na magkaroon tayo ng kalayaan. Paraan para tayo magkaroon ng kalayaan. Pero dito po, si David sabi niya, sa'yo po ang kadakilaan. Kasi karapat naman. Bakit? And the power. Sino bang gumawa sa lahat? Medyo pa ulit-ulit tayo sa about the Thanksgiving messages natin, di ba? Kasi ganun din po yung sinasabi ng bawat isa eh. Lahat po ng kapangyarihan ay sa Diyos. Sinong gumawa sa lahat ng mga bagay? Ang Diyos. Kaya sinasabi niya, kadakila-dakila ka talaga. Dapat talaga ikaw yung pagmalaki. And the glory, yung glory, anong gloria? Ito yung mga signagawa natin. Isa sa glory yun, kasikatan, kaliwanagan. Di ba pag sikat ka, anong nangyayari? Pag sikat yung araw, nakikita ba natin? Napapansin ba natin? Pag sikat yung araw? Hindi? Paggulo mo. Di ba pag sikat yung araw sa taas ng langit, alas 12 ng tanghali, tapos sobrang init, nakikita nyo ba yung araw? Di ba? Hindi nyo man tingnan yung araw, nakikita nyo yung liwanag na binibigay niya. Sabi, saan galing liwanag? Sa araw. Ganun po yung gloria. Dapat yung Diyos yung sikat. Hindi. Tayo kasi sa Kanya yung kapangyarihan eh. Siya yung pinaka-dakila. Sabi dito, at yung victory. Ano yung victory? Panalo. Diba? Ano yung victory? Ano ba yung laro na paborito mo? Ay, mahilig ka makipagkarerahan sa bike. Diba? Pag ikaw yung nauna sa bike, tuwang-tuwa ka, diba? Woo! Nanalo ako. Huwag naman sana yung mangyari katulad kay Aris na tumambling, tapos na-dislocate din. Pero mga ganun. Pero lahat ng tagumpay ay dapat ibigay sa Diyos. Okay? May prayer request tayo kanina, yung pag-aaral natin. Tuwang-tuwa ako pag may top 10 ba sa inyo? Top 10 sa huli. Sana meron mga top 10 sa inyo, no? Pero pag meron tayong tagumpay na ganyan, o kaya loyalty award, yung mga ganyan, best in attendance. Sino mga best in attendance dito sa school? Sino wala pang absent? Wala? Ikaw, I-top 10 ba si Kyrie? Hindi? With honors? Diba? Diba? Yung nakakatuwa. Pero yung tagumpay na yan, galing sa Panginoon lahat yan. At nakita ni David yun, yung respeto niya sa Panginoon, sabi niya, sa'yo po ang pagkatagumpay and the majesty. Ano yung majesty? Bilang isang hari po, kagalang-galang talaga. Sabi sa atin, respect yung point number 1. In respect to God, sa Kanya po lahat ng pinakakagalang-galang. Okay? Respetuhin natin yung Diyos lagi, ha? Tandaan po natin ito. Lahat po ng kadakilaan sa Kanya, kapangyarihan sa Kanya, lahat ng kasikatan sa Kanya, tagumpay sa Kanya at paggalang. For all that is in heaven and in earth is thine. Ito. Point number 2 is recognition. So, respetuhin natin yung Panginoon. Point number 2 is recognition. Ni-recognize ni David din dito, pero ito yung mga blatant na talagang harap-harapan talaga sinabi niya tungkol kay Jesus, ay sa Diyos. Diba? Sabi, for all that is in heaven and earth is thine. Hindi niya inaangkin ni David to. Isipin niyo, si David po ay napakagaling may paggera. Ang dami niya pong natalong mga bayan sa paligid po o kapitbahay ng Israel. Dahil ginabayan siya ng Panginoon. Pero sabi po ni David, hindi niya inangkin. Kahit siya po yung hari ng Israel, sabi niya, for all that is in heaven and earth is thine. Lahat po sa langit at lupa ay sa iyo, Panginoon. Nire-recognize niyo ba yan? Pag meron tayo isang bagay, di ba? Minsan, sinasabi natin, ligtas tayo. Pero di natin maibigay ang best natin sa Panginoon. Kasi nakikinig tayo sa laman natin. Unang-unang natin kalaban yung sarili nating katawan eh. Di ba ligtas na? Nilinis na yung puso natin, binago na tayo ng Panginoon, pero minsan, madalas nagpapadala tayo sa mga kasalanan nating laman. Magpapadala tayo sa mga tao sa paligid natin. Magpapadala tayo sa demonyo, pero sinisisi natin yung demonyo lagi. Tayo sarili. Pero pansin niyo dito sa David, yung recognition niya, nire-recognize niya lahat ng bagay ay kanino? Sa
sa Diyos. Tandaan natin yan in our thanksgiving sa Panginoon. Okay? At sinabi nga po dito, Thine is the kingdom, O Lord. Sabi, itong kaharian ng Israel sa iyo ito. Panginoon. Kasi katulad sinabi sa Revelation, sino ang Diyos? He is the Lord of Lords and King of Kings. Ito ay naman binigay sa katauhan niya kay Jesucristo. Ang kausap dito ni David, yung Diyos Ama. Okay? At sinabi po dito rin ni David, O Lord, and thou art exalted as head above all. Ito yung sinabi niya. Ikaw po ay inaangat bilang isang leader o Panginoon ng lahat. Ito yung sinasabi natin na siya po ang Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. Hindi kahit kailan ay sinasabi ni David, ako yung hari. Akin to. Alam niya, binigay lang ito ng Panginoon sa kanya para gampanan kung ano yung dapat ginagawa ng Panginoon. Parang siya muna yung kanang kamay sa mga oras na yun. Siya yung nautusan. Naintindihan? Ganon din sa atin. Kahit sa oras na ito, inuutusan tayong makinig. Isa puso, isa gawa itong mga bagay na ito para masagawa natin bilang isang nagmamahal sa Diyos, bilang nananampalataya sa Panginoon. At sinabi sa verse 12, both riches and honor come of thee. Ito marami sumasablay. Sabi, parehas na kayamanan at pagpupuri o honor, yung pagkagalang-galang ay galing sa inyo. Isipin niyo si David, siya po ang pinakakilalang, pinaka-matibay o pinaka-makapangyarihang sa mundo sa mga oras na ito. Kasi takot na nga sila kay Solomon na kanyang anak na sumunod sa kanya eh. Pero ang sabi ni David, lahat po ng kayamanan at pagiging kagalang-galang o yung mga honors na ito na binibigay sa akin, ay galing sa inyo ito, Panginoon. Sa inyo talaga ito, hindi sa akin. Gamit lang ako, yun ang tingin ni David. Dapat ganun din tayo, ginagamit tayo ng Panginoon at gusto natin magpagamit kasi napaka-laking biyaya na mapili tayong gamitin ng Panginoon sa mga gawain niya. Dapat hindi natin kinakahiyan o kinakatakot yung mga bagay na yan. Okay? At nakikita ni David dyan. Sabi, and thou reignest over all. Ibig sabihin ng reignest over all, siya po yung talagang, siya po yung namamahala sa taas, sa lahat. Siya po yung pinakadapat nakikita sa lahat. Ibig sabihin, siya po yung pinaka-leader ng lahat. Yun ang sabi ni David, mula sa puso niya yan. And in thine hand is power and might. Paano siya nakakapag-rule sa lahat? Dahil sa kanyang kamay, paulit-ulit lang si David eh. Nire-recognize niya, sa inyo ang kapangyarihan ng lakas. Naintindihan? Galing sa Diyos lahat yan. Yung kapangyarihan at lakas na yan, galing sa Diyos. Ipinapamahagi niya sa atin, blessing sa atin yan. Tandaan natin yan. Huwag na natin masyado patagal. And in thine hand, it is to make great and to give strength unto all. At sa inyong kamay, ay para yung mga ay gawing dakila at bigyan ng lakas ang lahat. Meron siyang kapangyarihan ng Diyos. Nakita ni David kung gaano po na napakamapagbigay ng Panginoon. Makapangyarihan Diyos. Pero ito ay pinapamahagi niya sa tao. Isipin nyo ito common grace to, kahit hindi paligtas yung tao, hindi nananampalataya sa Diyos, binibigyan niya ng lakas at kapangyarihan. Diba? Na tayo may pinapamahalaan kahit paano sa bawat isa sa atin. At nakita po ni David to galing sa Diyos. Madaling lumaki yung ulo natin pag meron na tayo nasa tuktok na. Sa mundo ng mga tao, ng mga panahon ni David, siya ay nasa tuktok na. Pero yung recognition niya, kanino? Sa Diyos. Alam niya lahat ng kapangyarihan na galing sa Diyos at ipinapamahagi ng Diyos sa lahat. At kasama siya doon sa pinamahagian ng Diyos. Naintindihan? Para po, tandaan natin ito para hindi tayo lumabang. Okay? Gayahin natin si David. At kayang-kaya natin ito dahil yung banal na Espiritu ay nasa atin na. Amen? Binigyan tayo ng lakas at yung banal na Espiritu
nasa atin katulad kay David, yung banal na Espiritu na kay David. Mas blessed pa nga tayo sa Old Testament times kasi yung banal na Espiritu, pag sa oras tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo na siya yung ating Panginoon at siya yung nagligtas sa atin, permanente na sa atin yung banal na Espiritu. Sa Old Testament po, hindi po ganun yung Panginoon sa mga tao. Lumalabas siya. Iniiwanan niya yung tao katulad kay Saul, kay Haring Saul. Pero sa atin, permanente. Tandaan niyo, regalo yan ng Panginoon sa atin. Naintindihan? At tayo binibigyan ng lakas. Sa 13, sabi niyo, now therefore, God, we thank Thee. Nire-recognize, sabi, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ang baba ng loob ni David nung nire-recognize niya. And praise Thy glorious name. At anong ginagawa niya? Pinagpupuri niya po yung pangalan ng Panginoon. Pag sinabi niyang Panginoon mula sa kanyang puso, alam niya, alipin siya. Pero blessed David, siya yung alipin na binigyan ng maraming bagay na katungkulan. Yes, mataas si David. Alam niya yung katungkulan niya, masakit sa ulo rin. Sino dito yung takot maging leader? Nag-leader ka na sa school nyo? Ikaw, nag-leader ka na sa mga school nyo? Masarap ba? Hindi, di ba? Minsan sakit sa ulo ikaw. Hindi, nag-leader. Masakit sa ulo rin minsan, di ba? Pero pag ikaw ay power hungry, sarap kasi power trip eh. Ikaw, leader ka? Oo, yata kinukutuwa mo mga klase mo pag di sumusunod eh. Ha? Tatay siya doon? Ikaw pinakamatanggal sa school niya? Diba? Kasi marami mong sa tatanda sa'yo, sa tanggal ka pa sa mas matatanda sa'yo. Naklase mo ba si RB? O mas ano si RB? RB. Pinsan? High school na po yun? High school na si RB. Okay. So dito, pero ito yung request ni David sa point number 3. Sa request ni David, ito yung unang ginawa niya sa verse 14. But who am I? Nagre-recognize pa rin siya sa Panginoon bago siya mag-request. Sino ba ako? And what is my people that we should be able to offer willingly after this sword? Sabi niya, sino ako? Para kami magbigay ng mga alay sa iyo. Sa ganitong mga bagay. Mamaya magugulat tayo kung ano yung mga in-offer niya. For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Sabi niya, lahat ng bagay na i-offer namin, Panginoon, alam mo saan galing? Sino may-ari? Sa iyo. Tapos i-offer din namin sa iyo. Tayo ba pag tayo nagbibigay sa Panginoon, alam natin galing sa Panginoon yan? O inaangkin natin? Di ba nire-recognize si David galing sa Panginoon yan eh? Alam niyo, para maging kontento kayo sa buhay niyo, alam niyo galing kay God lahat ito at pagmamayari talaga ni God. Tayo ay tagapag-alaga. Hindi ko alam kung gaano katindi sa inyong puso pag sinabi kayo po ay tagapamahala o tagapag-alaga ng isang tao. Kasi sa iba, napakalaking bagay yun kasi pag nawala yan, ang laking kahihiyan o parusa minsan na binibigay sa kanila. So, kung meron pinapaalaga sa inyo, pinagkatiwala ang isang bagay sa inyo, dapat pinapahalaga nyo at hindi masisira. Minsan nga yung mga bagay na binibigay sa akin, ayaw na ayaw ko pinapahiram, sa totoo lang. Kasi alam ko sa akin na yun. Pero syempre, pag makikita ng tao, ay, hindi naalagaan yung binigay ko sa kanya. O hindi man lang ginagamit para, syempre, ibang bagay katulad ng damit, masisira at masisira din naman talaga yun. Pero pag pinapangalagaan, mahaba yung buhay, di ba? Pero pag di mo ginagamit, minsan nalulungkot din naman yung nagbibigay. Pero makikita na, lagi mong gamit, pero matagal mo na gamit. Sabihin natin isang damit, tumagal ng mga 2, hanggang, minsan nga, lumaabot na 10 taon yung damit eh. Di ba? Pag sobrang tibay talaga ng damit, di ba, matutuwa yung nagbibigay sa'yo, yung ginagawa. Bigay sila ng bigay. Ganun din yung Diyos eh. Pinapangalagaan tayo, dami niyang binigay dito, pero dito, nakikita niya, sabi ni David, lahat ng i-offer namin sa'yo, wala kaming karapatan mag-offer sa'yo dahil lahat ito galing sa iyo eh. Pero mag-offer kami. Di ba? Yan ang ugali ni David, sabi, ibibigay namin sa'yo. Kasi sa'yo rin naman ito eh. Hindi si David. Kontento siya kung meron siya. At sinabi nga rin po dito sa verse 15, for we are strangers before thee.
kami ay estranghero. Ano yung ibig sabihin estranghero? Hindi taga dito. Ako po ay hindi talaga taga dito. Estranghero yung turing niyo sa akin pag hindi niyo ako kilala. Tama ba? Ngayari may dumating dito. Nung unang pumunta si Pastor Jeriel dito, kilala niyo ba si Pastor Jeriel? Parang stranger yan. Estranghero. Di kilala. Pero dito, sinasabi ni David, kami po ay hindi talaga taga dito. Sa iyong mga mata. Di kami karapat-dapat dito sa lugar na to kasi hindi namin kami taga dito eh. And sojourners, sojourners sa mga manlalakbay lamang. Di ba? Hindi yung lugar na yun sa kanya. As were all our fathers, our days on earth are as a shadow, and there is none abiding. Sabi niya, estranghero kami, bakit? Kasi kami ay matigas yung ulo. Katulad ng aming mga ama. Hindi kami sumusunod. Matigas yung ulo. Kasi alam ni David, kahit siya po ay nasa tuktok, kahit nahabol-habol niya yung kagustuhan ng Panginoon, siya ay nagkamali. Inaamin niya na siya ay mababa. Di ba? Hindi siya karapat-dapat mag-offer. Karapat-dapat ba tayo mag-offer sa Panginoon? Hindi. Pero hinihiling tayo ng Panginoon na mag-offer sa Kanya na mula sa puso. Amen? Amen. Yan. Sa verse 16, ito na yung request. O Lord our God, all this sword that we have prepared to build thee for an house, thine holy Lord, name cometh of thine hand, and is thine own. Sabi, galing sa inyo lahat ito, mga kayamanan na ito, yun lang ibig sabihin. I know also, my God, that thou triest the heart. Ito na. Sabi niya, alam ko, ikaw, Panginoon, tinitingnan mo ang aming puso. Yung Diyos po, siya lang po yung nakakaalam kung ano yung laman ng puso ninyo. Naintindihan? Hindi niyo masasabi na, nananampalataya ako, pero sa totoo, hindi niyo tinuturing ng Panginoon si Jesus. Alam ng Panginoon kung ano yung laman ng puso ninyo. Okay? Sabi niya, alam ko, Panginoon, ikaw ay tinitest yung aming puso. Nakikita niyo. And has pleasure in uprightness. At kayo natutuwa. Ano yung uprightness? Yung pagsunod na mula sa puso. Uprightness, yung pagiging mabait. Ba't tayo bumabait? Kasi gusto natin sundin yung Panginoon dahil mahal natin siya. Amen? Ginagawa ba natin yan? Amen? Sabi, as for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things. Sabi niya, sa akin, tandaan po natin si David, hindi niya sinasabi, ako, mabait ako. Pero tinuturing niya lahat ng lakas na ito ay galing sa Panginoon. Sabi niya, in effect dito sinasabi niya, mga previous verses, lahat ng lakas na ito, ako ay maging mabait. Sabi niya, alam niyo po ang aking puso. Puro po ito na mag-o-offer sa inyo. Okay? Yung aking puso ay tuwid sa inyo. Willingly offered all these things. Ina-offer lahat ng mga bagay na ito. People which are present here to offer willingly unto thee. Pati yung mga tao dito ay willing mag-offer kasi ito yung request nila sa verse 18. Sabi ni David, O Lord God of Abraham. Sabi niya, O Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, aming mga ama. Give this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people. Sabi ni David, yung una niyang request, lahat ng mga sinabi ko sa verse 10, Panginoon, maalala lang mga tao. Lahat ito. Lahat ng ito mga sinasabi ko, pagpapadakila sa inyo, di ba? Paggalang sa inyo, maalala po ito ng mga tao. Diba? The respect and recognition, maalala ito ng mga tao. Yun yung una niyang prayer. Para sa sarili niya ba? Hindi. Pinagdasal niya yung mga tao. Nasasakupan niya. Ganon din tayo. Pag tayo nagdadasal, hey! Sino ba unahin? Ako muna! Unahin ba natin sarili natin? Hindi tayo magdadamot. Yung Panginoon, gusto niya, uunahin natin yung kapwa natin. Pero hindi tayo magpapakawawa, ha? Intindihan? Pero pag-pray natin, una natin prayer, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sana makakilala sila sa Diyos, Lord. Gamitin niyo ako na mapakilala ko kayo sa kanila. Diba?
Unang prayer ni David, sana maalala nila Panginoon. Lahat ng mga bagay na sinabi ko po kanina. Sabi nga nun. At sinabi nga rin po dito sa verse 18, O Lord, sa verse 18. And, O Lord of God of Israel, keep this forever imaginations of the heart of thy people and prepare their heart unto thee. Hinihiling lagi ni David, bago sila magbigay ng offering, yung request niya, ihanda niyo po yung puso nila para sa inyo. Bakit? Ano ba yung para sa puso? Na mula sa puso talaga nila gagawin yung pag-offer sa Panginoon. Alam niyo yung ating katawan, lumalaban yan. Pag ako yung magbibigay sa Panginoon, minsan nagkakaalinlangan, sabi, Lord, gusto ko po mula sa puso ito. Lord, ikaw po yung nagbibigay ng lakas. Intindihan? Gawin ko po na mula sa puso ito. At hindi napipilitan. Kasi minsan, mapapansin natin yung sarili natin, napipilitan kasi sinabi. Hindi ba? Parang kagabi. Ang bira, wala akong barya. Yung magbibigay. Lord, laki na yung hulog ko. Nangihina yung katawan ko, pero Lord, sana mula sa puso. Alam niyo yung puso ko, linisin yung puso ko. Ganon din si David, sabi niya yung mga puso po ng mga kasamahan ko dito. Yung mga tao na mag-o-offer, i-ready niyo po para sa inyo. Naintindihan? So in everything, i-ready natin yung ating puso sa pagdasal. Pati yung mga tao, kasama na natin. Kasi inuuna ni David yung mga kasamahan niya. And give unto Solomon, ito naman sa kanyang anak. Papansin niyo, inuna ni David yung mga tao, pero ministry niya rin kasi yung kanyang anak. At sa aking anak si Solomon, my son, a perfect heart. Bigyan niyo po si Solomon ng perpektong puso para sa inyo. Sabi nga lang, to keep, bakit anong puso? Na sundin ang inyong anong commandments? Utos. Dapat mula sa puso. Okay? In prayer ko rin po ito sa inyo. Na sana lagi mula sa inyong puso ay sinusunod nyo lagi yung Panginoon. Amen? Kasi una sa lahat, para sa Panginoon. Pangalawa, para sa protection nyo na rin at prosperity ninyo. Hindi ko sinasabing prosperity, dami yung pera nyo and everything, pero prosperity ng faith ninyo. Mas matindi pananampalataya nyo, mas matibay kayo sa lahat ng mga problema. Amen? And pwede rin kayo lumago ng todo. Kasi yung Bible, nagbigay din to paano kayo maman kung tama yung gawain. Amen? Amen? Tukla kasi daw. Okay, sorry po magpahaba. Sa kanya anak, yung request niya, thy testimonies and thy statutes, and to do all these things and build the palace for which I have made provision. Sabi niya, lahat ng mga statutes, ibig sabihin mga utos. At bala kasi ni David na magpatayo ng templo para kay God. Pero hindi pinayagan ni God kasi si David. Kasi sabi ni God, ang iyong kamay ay puno ng dugo. Kasi si David po ay talagang malupit po at magaling na magaling sa gera. Hindi siya yung hari na lagi nakaupo lang. So, masama talaga siya sa gera. Yung hari talaga, di ba? Pumupronta. Amen? Hindi lagi, siya gumagawa rin. Amen? Sana pag kayo naging leader, syempre, sa inyo yung mga utos para sa kabubuti ng grupo. Pero syempre, ikaw ay gagawa din. Amen? Katulad ni David. Hindi yung parang sitting pretty dyan. Si David yung hari na may yung kamay. At matibay yung pangangatawan. Naintindihan? Kasi mga hari dati, kapag ikaw hari, ibig sabihin, magaling ka rin may paggera. Magaling ka rin sa sandata. Pag suntukan, magaling ka rin. Yun yung mga hari noon. Amen? Okay. Dito naman po, so siya po yung nag-request sa mga tao, and David said to all the congregation, now bless the Lord. Ang request niya, una, sa Lord, sa pangalawa sa congregation, sabi niya, purihin niyo yung Panginoon, your God. Okay? Ang inyong Diyos. And all the congregation, bless the Lord. Sila po ay nagpuri sa Panginoon, na ating Diyos.
of their fathers and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. Sila po ay nagpuri sa Panginoon. Pinuri pa rin nila si David. Okay? Hindi ako humihingi ng pagpupuri sa inyo, pero po, sundin lang natin yung salita ng Diyos lagi. Amen? Okay? Sa 21, ito sa pagpupuri nila sa Panginoon, dahil inuto si David, and they sacrifices. Alam ni David, galing saan yung mga sakripisyo na ito? Sa Diyos. Nahiya nga siya ni sacrifice, pero ito yung gusto ng Diyos eh. Sinakripisyo nila yung mga dapat isakripisyo sa Panginoon, at sila po ay nag-offer ng mga burnt offerings, yung mga iniihaw para sa Panginoon. At sa kinabukasan, pagkataas ng araw na yon, ilan to? Ano ba yung bullocks? Baka to. Libo-libo mga baka, libo-libo mga lalaking mga tupa, libo-libo mga batang tupa, at yung mga inumin na kailangan nilang ialay, at mga sakripisyo ng lahat ng Israel. Yun yung pasasalamat nila sa Panginoon. Okay? Isang form of worship yung pagbibigay ng sakripisyo sa Panginoon. Amen? Kaya may mga commitments tayo. If you want to give sacrifice to the Lord, give it with a joyful heart. Again, the last thanksgiving of David, yung talagang kilalang kilala, ito yung message natin. Diba? Respect, recognition, and request. Ano yung mga request ni David? Request of David to God for his people. Request of David to God for his son. Ni-request niya yung mga tao na magpuri sa Panginoon. At ni-request niya yung mga tao na magbigay ng offering at sakripisyo sa Panginoon. Naintindihan? Amen. So, ganun po gawin natin din lagi. Mga leaders, request nyo rin yung inyong pag-pray nyo lagi yung mga kasamahan. Amen? So, let's bow our heads and pray. Lord, napakagandang example po ni David sa amin. Lord, sa mga tao po dito na nagkamali, alam po namin, Panginoon, bago ang inyong awa araw-araw, sabi sa Lamentations. Naway, Lord, sila talaga yung humingi ng tawad at talikuran na yung mga mali na ginawa nila. At katulad ni David ay talagang dire-diretso na siyang humarap sa inyo. At kami palagi, Panginoon, ay talagang magbigay ng respeto sa inyo. At lahat po ng pagpupuri o recognition ay sa iyo. At kami ay magre-request po ng tama sa pamamagitan po ng pag-acknowledge ng inyong lakas. Naway, Lord, hindi kami maging matigas, hindi kami maging mayabang, kundi lagi kami maging masaya at mapasalamat sa inyo. Dahil lahat ng bagay ay sa inyo kami ay mga tagapag-alaga. At salamat na binigyan niyo po kami ng karapatan na mag-alaga o alagaan ang mga bagay na galing sa inyo, katulad po ng aming katawan, at yung mga ministeryo na binibigay niyo po sa amin. Lord, gawin namin ang best namin lagi para sa inyo, at ikaw ang aming pagyabang, at pinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus.